Isinusulong po sa Kamara na dagdagan ang minimum wage ng hanggang 350 piso. Pero pangamba ng Senado, sa 100 nga lang na piso na aumento pa lamang, may tutol na. Paano pa kaya ang ganito kalaking pagtaas? Balitang hatid ni Jonathan Andal. 610 pesos kada araw o minimum wage sa Metro Manila ang sinasahod ng checker na si Abel. Kulang daw lalo't breadwinner siya na may pinapaaral na 3 estudyante at bumibili ng maintenance ng amang may sakit. Sumasahod ka ng 7,000 per cut-off. Bibigay mo yung 3,500 sa pamilya mo. Pagdating pa ng 30, bayaran pa ng bahay, tubig, ilaw. Sa loob ng isang buwan ni piso, wala ka talagang may sasalba. Kaya natuwa siya nang mabalita ang plano ng liderato ng Kamara na itaas ng 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage para umabot na sa halos 1,000 piso ang arawang sahod. Mas mataas kumpara sa inaprubahang panukala ng Senado na 100 pisong aumento. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, sinabi ng mga kapwa niya mambabatas na kulang ang panukala ng Senado, lalo't may mga manggagawang nahihirapang tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kaya utos daw ni Speaker Martin Romualdez alamin kung paano mapapalaki ang nauuwing sweldo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng batas o pagbabago sa mekanismo ng Regional Wage Board. Pero sabi ng mga senador, kung sa 100 piso pa lang na panukalang aumento marami nang tumututol, paano pa kaya sa 350 pesos? Anything that can alleviate the plight of the working class should be taken into consideration. Ang tanong na lang, kakayanin ba ito? Pero siyempre, dapat isipin din natin yung ating mga employer. Baka naman ma-bankrupt na sila. At the end of the day, mag-uusap pa rin yan. Lamig lang ang ulo ng lahat at yung mga employer, relax. At hindi namin kayo pababayaan. Ano naman kaya ang masasabi ng mga negosyante? Tataas ang presyo. Kasi hindi, we cannot cover our costs. Hindi kaya talaga. So, kung pinilit ng gobyerno, ang consequences, tataas din lahat ng bilihin ulit. Useless yung increase. 10% lang ng 52 million ang minimum wage earners. The rest, hindi naman makakatanggap ng aumento. Yung mga yun, kasama sa hirap yun pag nagka-inflation. Nauna nang sinabi ni Iloilo Representative Janet Garin, kaya ang 350 pesos na aumento sa sahod kung babaguhin ang economic provision ng konstitusyon at papayagan ang mga banyagang negosyante na mamuhunan sa Pilipinas ng 100%. Huwag naman nila hostage itong sa Chacha. Pati foreign investors natatakot dito because meron tayong procedure sa tripartite board na Kongreso rin naggumawa. Bakit natin papalitan all of a sudden? Si Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Chairman Senador Jinggoy Estrada, handa raw i-adapt ang panukala ng Kamara kung mas mataas sa 100 piso ang aumento. Sa ngayon, wala pang panukalang batas para sa 350 pesos na aumento sa sahod. Ang nakabinbin pa lang ngayon sa Kamara ay panukalang aumento na 150 pesos ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines at 750 pesos ng Makabayan Bloc. Sa Miyerkules yan tatalakayin ng House Committee on Labor and Employment. Hindi po natin mamadaliin. Kailangan po natin pag-aralan, suriin at pakinggan lahat po ng mga hanay. Lalong-lalo na ho yung sa mga investors. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung ang ilang senador at negosyante may pangamba sa isinusulong ng aumento sa sahod, ang sabi kaya dyan ng publiko? Tinanong po namin ang mga netizens sa usaping ito. Para kay Jack, okay na ang 100 dagdag sahod. Basta raw walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Naku-wish natin lahat yan. Oo, diba? Sang-ayon din si Eldrix Dimal dahil hindi na raw sapat ang kasalukuyang antas ng sahod sa nagtataas ang bilihin nga naman ng serbisyo. Ang sabi naman ni Bong Sans, okay yan para sa mga malalaking kumpanya. Pero para sa mga maliliit na negosyante, baka ito pa ang maging dahilan ng kanilang pagkalugi. Hindi naman sila talaga kasali. Doon lang sila sa malalaking korporasyon. Ayan mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.